may testimony ko. Lumaki ako na nakikita ko yung mga naliliwain ng papa ko. Kaya siguro hindi ko maiwasan mabawasan yung respeto ko sa kanila. Naawat sinasagot, napapastos ko na siya. Dahil doon, kay mama lang ito, sobrang laki ng respeto ko kay mama. Noon. Pero biglang nagbago din lahat yun. Nung third year ako, nagkaroon ako ng girlfriend. At nalaman ni mama yun. Bago na yung pakikitungo niya sa akin. Nawala na siya ng tiwala. Hanggang graduation ko, hindi ko naramdaman na naging masaya siya para sa akin. Siya na nga lang yung pumunta sa graduation day ko. Napilitan pa siya. Habang bakasyon, magkasama kaming lahat sa bahay na. Si ate ko naman yung palagi kong nakakaaway. Simula nung high school kami, hindi ko na siya nakasundo. Palagi naming pinag-aaway yung gawaing bahay. Dahil siguro hindi pa ako napapatawad ni mama. Si ate ko na lang yung palagi niyang pinapakinggan. Dumating nga sa time na binuhusan niya ako ng tubig. Wala akong natutulog. Dahil sa sumbong ng ate ko na hindi naman totoo. Hindi man lang niya ako binigyan ng chance para magpaliwanag. Simula noon, napagod na ako. Importante na sila sa akin pero hindi ko naramdaman na importante ako sa kanila. Hindi ko maisip bakit ang hirap niya akong patawarin. Naisip ko mag-rebelde. Gusto kong explain yung sarili ko. Pero mali yung parang alam ko. Sinasagot ko siya nang wala sa ayos. Sa tuwing magagalit siya sa akin, nagagalit na rin ako sa kanya. Hindi ko na siya sinusunod. Nawalan na rin ako ng tiwala sa sarili ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin si mama. Kahit sa pinakamalaking problema ko, hindi ko naramdaman kasama ko siya. Nung nalaman ko meron akong hepatitis B, oo, financial support binibigay niya. Pero bilang anak, na alam kong dadalhin ko na habang buhay yung sakit na yun. Hindi naman pera yung kailangan ko. Yung suporta na ng pamilya ko. Tinaig pa sila ng mga kaibigan ko at ng mga classmates ko na nandiyan para sa akin. Nalaman ko, pero naramdaman ko hindi pa rin sapat yung kaibigan sa mga classmates ko. May kulang talaga. Nalaman kong yung kulang nung in-invite ako ni Shannon at ni Robet na mag-church. Si Jesus pala yung kulang sa buhay ko. Nung nagkasakit ako, naisip ko yun yung siguro yung way ni Lord para isip ko siya. Ang LWCC at si Jelly yung binigay niya. Binigay ni Lord para makilala ko pa siya. Ang daming nabago sa buhay ko nung nakilala ko si Lord. Nung tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. Yung akala kong pagkakasundo namin ng ate ko na hindi na nangyayari na. Yung sakit na hepatitis B na walang lunas, nung May 10, wala na. God is our healer and nothing is impossible to heal. At lalo ko po siyang nakilala at minahal
nagalit sa puso ko. Yung sakit na nararamdaman ko, pinalitan lahat ng Diyos na kagalingan, pagpapatawad at pagmamahal. Ako si Liana Blanca